Araw at ito po ang ating panibagong update. Failure of intelligence, kapalpakan sa nangyaring operation sa KOGC ay may dapat managot. Ngunit nilinaw po ng legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy at ng KOGC na hindi pa sila nakapag-file ng kaso at pinapag-aralan pa para siguradong walang lusot kung sino man ang makakasuhan dito. Kawawa kung tutuusin yung mga pulis na sumunod lamang sa nakakataas sa kanila. Ngunit ayon kay PRRD, kailangan na may managot at mabigyan ng leksyon dahil ang pagsunod sa utos ay isang kamalian na dapat maitama, mga kababayan. Specifically refer to the contention of DOJ Undersecretary Raul Vasquez when he was interviewed on TV by Karen Davila, and when he asked what was his opinion as to the course of action taken by the police insofar as the operations were conducted as against KOJC Central and in Glory Mountain, and he answered that it was the discretion of the police in the usage of too much force. I would like to correct again, perhaps to infuse some intelligence to this answer of DOJ USEC Raul Vasquez by saying that there are rules of engagement in the implementation of the warrant of arrest. Note that there are two versions here. In KOJC Central in Buhangin, Davao City, when I arrived late, I have to ask for an apology to the members because it is a warrant of arrest. The Philippine National Police knows that there are rules of engagement insofar as the implementation of the same. The ILG secretaries justified the usage of such unnecessary force, but I would like to politely remind him that under Rule 113, Section 2 of the Rules of Criminal Procedure, it is very clear that no violence or unnecessary force shall be used in making arrest. Second, So yan ang problema dahil sobra kasi ang puwersa na kanilang ipinadala doon, sobrang dami na kahit sabi nga po ni Senator Amy Marcos, nakita niya mismo kung gaano kadami ang pulis na miyembro ng SAP, CIDG na pinadala sa area na yon. So talagang dapat umano kabahan kung sino man yung nandun sa Kingdom of Jesus Christ compound dahil kompleto po sa mga matataas na kalibre ng armas at mukhang pupunta sa isang malakasang gyera yung mga pulis na pumunta doon. May sniper pa, may drone pa, may helicopter pa. So grabe, talagang overkill nga umano ang tawag ni PRRD sa ginawa ng mga pulis. Ngunit mabuti na lang at tumawag si PRRD at ayusin na lang at hayaan na lang na makapag search itong mga pulis kahit wala silang search warrant. Ang matindi dito, mga kababayan, ay kabaliktaran pa ang ginawa. Imagine mo, binaliktad ng mainstream media at sinasabi na yung mga miyembro pa ng KOJC yung nanakit. Tapos itong pulis naman, sinasabing ginamit nila ang maximum tolerance. Talagang pinilit nila na hindi makapanakit. Pero ang totoo, kitang-kita sa video kung paano sila nanakit at kinaladkad ang ilan siya miyembro ng KOGC na humarang lamang na hindi sila makapasok. Kumbaga nagbarikada dahil teritoryo at obligasyon nila na depensahan ang kanilang lugar. So tama naman yan, mga kababayan po natin. At ang sinasabing water cannon, spray lang po yun ng tubig pala sa garden nung pinakita mismo sa kuha ng CCTV. Kaya nga naman, sinuspindi po ang ilan sa mga pulis, pati na rin ang opisyal ng Police Region 11. Bakit? Dahil palpak ang kanilang intelligence na sinasabi na nandyan si Pastor Apollo Kibuloy sa iba't ibang compound. So hindi rin naman nakita. So patunay na talagang may kapalpakan. Ang pinagtataka po natin, bakit taga Davao na pulis ang pinagsususpindi? Samantala, yung mga nagresponde doon ay hindi naman taga Davao. May galing pa ng Manila, may galing pang regional, Police Regional 10. So, bakit ang taga Davao ang kanilang sinuspindi at sinisi sa ginawang kapalpakan ng Philippine National Police? At kung si Secretary Abalos naman ang magsasalita ay pinagplanuhan, pinag-isipan ang ginawang pag-atake doon sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ.
Pero kung pinagplanuhan, pinag-isipan, bakit hindi nahuli si Pastor Apollo Kibuloy? So ibig sabihin, palpak at mukhang hindi nakita ni Abalos kung gaano karahas ang ginawang pagpasok doon sa kingdom ng KOJC. Pastor Apollo C. Kibuloy. And there is the most important requirement that the police officers should have requested and been denied admittance. Footages would show, and that is res ipsa loquitur. The thing speaks for itself that they just right away scaled the walls. So what does that tell you? Well, I'm reminded of that leading case of which all law students know, U.S. versus Arceo, where the Supreme Court incantated that a man's home is his castle. And this is the most cherished right of all individuals in all civilized nations. We teach this to our law students. And KOJC Central is likewise the dwelling place of many members of the kingdom. So therefore, U.S. versus Arceo can likewise be applied by analogy here. Prior consent should have been secured before the forced entrance that was done. So therefore, if you will ask me, were the actions of the members in preventing the police to enter the kingdom facility proper? Of course it is proper. Why? Because there was violation of Rule 113, Section 11. Even if they were armed with a warrant of arrest, since the procedure was not followed, the consequent actions that they did were therefore illegal. So if it was illegal, then defense of property would therefore apply, and if defense of property would apply, the actions therefore of the members of KOJC are legal. So kung baga po, hindi po kami nag-file ng kaso ha, hindi pa kami nag-file ng kaso. We waited because we have to weigh all the pros and cons on the matter. But we heard this afternoon, the Philippine National Police filed. So, ang maganda dito, hindi sila basta-basta nag-file ng kaso ulit agad-agad ayon sa abogado. Kasi gusto nilang kapag nag-file sila ng kaso ay sigurado na walang lusot. 'Di ba? Hindi yung basta-basta mag-file na lang tapos pagdating sa investigation ma-dismiss lamang dahil may mga butas at may mga lapses, may kakulangan sa mga ebidensya. So yan ang kanilang ginagawa. Pero yung pulis ay agad nag-file. So gusto nilang makasigurado at mukhang gusto nilang ipaalam sa KOJC na wag na kayong magreklamo kasi uunahan namin kayo, tatakotin namin kayo. Pero nagkamali po sila. Hindi nila kayang takutin si PRRD. Kaya yan po yung ating pakaabangan mga kababayan po natin kung anong kaso ang irereklamo at kung sino po yung masasangkot dito mga kababayan. May mga nasibak na pinalitan na ang direktor ng NBI dahil isa po yan sa naghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy, kay Bantag, kay Teves. So wala, tinanggal na si De Limos. So sino naman kaya ang susunod na tatanggalin? Posible kaya ang PNP chief dahil sa kapalpakan sa nangyaring ito. Tinanggal na rin ang police director ng Region 11 dahil sa kapalpakan ito. So marami po yung nadamay sa kanilang sobrang obsessed dito kay Pastor Apollo Kibuloy na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila mahuli-huli mga kababayan po natin. Maraming salamat at yan po yung ating panibagong update.